So last episode ay binisita si Sakamoto ng isang matalik na kaibigan na si Nagumo upang ipahatid ang isang mensahe kay Sakamoto na siya ay may patong nasa ulo na 1,000,000,000 yen. Sinabi naman ni Sakamoto na mas mabuting nasa shop lang sila dahil kampante siya sa kalagayan at protection ng kanyang asawa at anak. Pero guys, nakalimutan pala ni Sakamoto na nag-promise pala ito kay Hana na pupunta sila sa amusement park. Sa pagpapatuloy po ng ating chapter 7 ng Sakamoto Days ay huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para mas updated po tayo sa ating mga bagong videos. Heto na nga guys, ibinigay ni Sakamoto ang hiling ni Hana na pupunta sila sa amusement park. Nakita po natin na nag-e-enjoy ang mag-ina sa kanilang outing. At after ng kanilang pagsakay sa mga rides, ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Taro. Sinabihan siya ni Shin na baka gusto niyang ipa-check up muna sa doktor. Pero si Hana at Lu naman ay busy din sa pagtingin sa mapa ng buong amusement park para makasakay sa next na ride, at ikinuwento ni Hana kay Lu na ang amusement park na ito ay may isang cute at chubby na mascot. At habang nag-e-enjoy ang dalawa sa pagtingin sa mapa, ay nagsalita naman itong si Aoi na ang araw nito ay isang espesyal na araw dahil nagsama-sama silang lahat at nag-enjoy. Pero ang tatlo naman guys ay pinipilit na lang ang pagiging masaya dahil nga sa mga reminders ni Nagumo tungkol kay Sakamoto na may bounty ito sa ulo. At yun nga, ang kabaliktaran ng kanilang kasayahan ay ang pag-alala sa dalawa. At biglang nagsalita si Shin kay Lu. Makinig ka, gusto ko lang itong linawin sa'yo. Ang pagpasyal natin dito ngayon ay hindi kasiyahan kundi proteksyonan natin si Ma'am Aoi at si Hana. Maliwanag, at ang priorities natin ngayon ay i-eliminate natin ang mga kalaban. At maliban pa dyan, huwag nating ipakita ang pag-alala. Mag-enjoy pa rin tayo syempre, na parang wala lang nangyari. Maliwanag ba? At tumango lang itong si Lu at sinabi niya kay Shin na paano nila ma-identify ang kalaban sa sobrang dami ng mga tao sa amusement park. At sinagot naman ito ni Shin na huwag siyang dapat mabahala dahil wala pang kalaban sa paligid. Siyempre, nababasa kaya niya ang lahat ng isipan ng tao sa buong paligid at kaya niya ring basahin ang nasa 20 metro ang layo. At bigla na lang may naalala si Lu. Teka, palagi mo siguro binabasa ang isipan ko no? At samagot naman itong si Shin. Syempre hindi no, ano ka ba? In-explain dito ni Shin na kaya niyang i-adjust ang pagbabasa ng isipan ng tao na parang radyo na pwedeng maglipat ng frequency. Kasi pag ito ay hinayaan niya, ay babaha ang mga saloobin ng ibang tao sa kanyang isipan. Kaya't kinokontrol niya ito para hindi maging sagabal sa kanyang isipan. Habang masayang nagkukwentuhan itong si Hana at Aoi ay may isang janitor naman na papasalubong sa harapan ni Sakamoto. Pero guys, alam na ni Sakamoto na ang janitor na ito ay isang assassin. At nung nasa likod na siya ni Sakamoto ay bigla itong naglabas ng patalim at sunggaban sana niya si Sakamoto. Pero ang nangyari guys, susunggaban na sana niya ito. Kaso, mabilis naman si Sakamoto na gumalaw at kinuha itong ballpen sa bulsa ng janitor at pagkatapos ay sinaksak ni Sakamoto itong janitor sa gitna ng kanyang dibdib. Si Aoi naman ay matalas ang pandinig at bigla itong lumingon sa likuran at tinanong si Sakamoto kung may narinig ba siya. At deadman naman itong si Sakamoto. Pero guys, ang dalawa naman ay nagmamadaling hinablot itong janitor at ipinasok dito sa isang garbage cart. At dinala nila sa lugar na hindi matao. Tiningnan ng dalawa ang pagkasaksak ni Sakamoto sa janitor. Wow ha! Ang galing ni boss! Na hindi man lang siya natakot na nasa harapan niya ang kalaban. At hindi kailangan ni boss ng protection actually sabi ni Lu. At sumagot naman itong si Shin. Hindi lang yan, tingnan mo. Iniwasan pa ni boss na saksakin ito sa kanyang organs at arteries. Mabubuhay pa ang taong ito. Dahil ang ginawa ni boss ay parang instant acupuncture lamang. Ang lupit talaga ni boss. At iniwanan na ng dalawa ang assassin na ito sa gubat. Sa bandang kalayuan ay may nagmamanman din pala sa kanila. At sabi pa nito,
Sabi ko na sa iyo, Kure, ang pagpapanggap ng janitor ay hindi na epektibo. Mga ilang minuto pa lang ang kanilang pag-alis ay dumating na itong assassin na nagmamanman sa kanila at tiningnan itong nakahandusay na assassin. Nang makita itong buhay pa ay tinapos niya na gamit itong baril na may kutsilyo at nagkaroon ito ng pagdududa sa sarili. Ganito ba talaga ka malambot itong legendary assassin na si Sakamoto? Sana tinapos niya na lang itong si Kuri. Tsaka itong assistant niya na si Shin ay nakakabasa ng isipan ng tao. Kailangan linisin ko ang aking pag-iisip para hindi niya mababasa ang aking galaw. So eto guys, sinubukan ng assassin na to ang ability ni Shin. Sinadya niyang dumaan malapit kay Shin kung mababasa ba niya ang kanyang isipan. At dahil alam na niya ang sekreto ni Shin, ay nilinis muna niya ang kanyang isipan. At ito, syempre, enjoy pa rin sila habang alerto naman sila baka may biglang aatake. Si Lu guys ay napatanong bakit nasa likuran sila pero ang sagot ni Shin ay mas maganda ang pinakalikod. At ito namang si Aoi ay excited naman sa rides na to. Pero si Taro guys ay hindi na makahinga sa seatbelt niya. Ito namang si Lu ay nag-aalala at ang sabi ay, alam mo kasi, dapat malapit tayo sa kanila. Dahil hindi natin alam baka ang kalaban ay aatake ng wala sa oras ha. Ha? Ano yun? Biglang may napansin itong si Lu. At sinabihan itong si Shin. Bakit? Hoy, okay ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo ah. At sabi naman ni Lu, ang mamang yan, na silver ang buhok, na nasa unahan natin. Sigurado ka bang hindi mo nabasa ang isipan niya? Alam ko kasi ang pagmumuka ng isang gangster o assassin o hitman. At narinig ito ng kalaban. Oops, nahalata nila ako. Sinubukan kong hindi mapilas anumang bagay pero parang napansin pa rin ako. At ayun guys, sapul na sapul dahil nabasa ni Shin ang kanyang isipan. Sinubukan ni Shin na tanggalin ang kanyang trunk pero hindi na ito matanggal at higit sa lahat, nakaandar na itong rides at ready na sa palusong. At ayun nga guys, nagsimula ng humarurot ang kanilang rides. Ang ginawa ni Shin ay kinontak niya si Sakamoto sa kanilang radio device. Boss, pasensya na sa gambala pero may kalaban na hindi ko nabantayan at nakasakay dito sa rides ngayon. Silver ang kanyang buhok at nasa ikatlong upuan na nasa likod mo. At bumunot naman ang kalaban ng kanyang baril upang barilin itong si Sakamoto. Pero sa kabutiang palad, bumanda ang kanyang bala guys sa eyeglass si Taro dahil bulletproof pala ito at tumingin lang si Taro ng simple na may halong pangamba sa loob niya dahil baka madamay ang kanyang mag-ina. At ito namang assassin guys ay nagulat din dahil naka-bulletproof ang eyeglass ni Taro. At sumigaw itong si Shin, Boss, okay ka lang? Teka, kailangan kong tanggalin ito. Teka, baliw ka ba? Pasigaw din ni Lu kay Shin. Habang umaandar kasi ang rides guys, ay kinukusang tanggalin ni Shin ang kanyang trunk at sa katagalan ay natanggal din ito. At lumukso si Shin simula sa taas ng rides, habang itong rides naman ay palusong din pababa at timing din na nakalanding si Shin sa rides at sa mismong upuan ng kalaban. At nagulat na lang itong kalaban sa ginawa ni Shin habang si Shin naman ay dinidilup itong trunk ng kalaban. At ito nga guys, natanggal nga itong trunk at hinila ito ni Shin. Halika muna dito! At pagkatapos ay nagpalaglag ito kasama ang kalaban. Nung nahulog ang dalawa ay timing naman na ang kinahulugan ng mga ito ay nasa ilalim na parte ng riles. At si Shin naman ay muntikan na talagang mahulog sa pinakailalim pa. Pero mabuti na lang at nakahawak ito. Nung nakaahon na si Shin guys, ay nakita na niya ang kalaban na papunta sa kanya. At ang sabi pa nito, hay nako, alam mo ba, para kang baliw eh. Muntik mo na akong patayin. At sabi naman ni Shin, ganyan ako sumira ng masayang araw pare. Ngayon ang day off ni Mr. Sakamoto. At ako naman ay magdamag na nagtatrabaho para sa kanyang proteksyon. At ang sabi naman itong lalaki, ha? Anong klaseng pag-aapela yan? At ready na si Shin sa kung anuman ang mangyayari sa labanan nilang dalawa sa lalaking ito. Maproteksyonan lang si Taro Sakamoto. Pero nagsalita itong si Shin sa kanyang isipan. Kakainis, hindi ko mabasa ang isip ng taong ito. Kahit anong subok ko ay wala pa rin.
Ito ang taong hindi na kailangan mag-isip bago umatake. At pagkatapos ay nakasense si Shin. Biglang dumaan ang rides na sinakyan nila galing sa taas na kinahulugan nila. At agad namang lumokso si Shin at itong kalaban. Habang nasa ere ay biglang nagsalita itong kalaban. Oh, nabasa mo na bang isipan ko? Sabay namang hinagis ng kalaban ang kanyang patalim na ikinagulat ni Shin. At dito ay hindi na nakaiwas si Shin. So natamaan ng kanyang tuhod at nawala nito ng balanse. Nung babangon na siya ay bigla agad itong nakaramdam ng panghihina kung saan nagkaroon ng kalabuan ang kanyang mata at panghihina naman ang kanyang katawan. At maya-maya pa ay halos hindi na niya makita ang kalaban sa sobrang kalabuan. May laso ng patalim! Nalason ako! Sabi ni Shin. Aha, ang galing mong umilag ha, pero natamaan ka pa rin. Mamamatay ka pa rin. Ano nang nararamdaman mo? Sabi naman itong kalaban. At bumangon itong si Shin at sinagot ito. Tumahimik ka, tanga. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Sabi ko na nga ba? Nung nakita ko si Sakamoto kanina, kitang-kita sa mga mata niya na takot siyang namatay. Sabi ng kalaban. At sabi ni Shin, anong sabi mo? At sumagot itong kalaban. Kung ang isang tao ay hindi pa handang humarap sa kanyang kamatayan, ay makikita mo ito sa kanyang mga mata. Ang takot sa kamatayan ay nagpapahina sa iyong kakayahang gumawa ng agarang desisyon. Ikaw din, natatakot ka sa mga kutsilyo, kaya pinayagan ko itong dumampi sa'yo. At bigla na lang tumawa si Shin. Masyado kang delusional. Sa pag-aakala mong takot si Mr. Sakamoto na mamatay? Oo, andyan na tayo. Kahit sino sa atin takot mamatay. Pero si Mr. Sakamoto ay nasa gitna ng napakahirap na misyon. Walang iba kundi ang pag-alay niya sa sarili niya, maprotektahan lang ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, ang isang taong may kailangang ipagtanggol ay lalaban ng mas desperado. At sabi naman ng kalaban, mahirap nang makita sa puntong ito, hindi ba? Parang nakakaawa kung gaano ka nakadesperado sa mga pakiusap mo. At sabi naman ni Shin, bahala na kung makakita man ako o hindi. Pero may isa akong paraan. Biglang bumungad sa likuran ni Shin ang rides kung saan ito ang ibig sabihin ni Shin na paraan. At ito naman ay kinagulat ng kanyang kalaban dahil nakikita niya sa mga galaw ni Shin na may balak siya. At heto nga. Nung lumukso si Shin sa rides, ay agad naman itong lumukso pa diretso sa kalaban at sabay hablot nito kung saan agad namang inatake ni Shin sa pamamagitan ng kanyang mga suntok. Pero agad naman itong dinipensa ng kalaban at gumamit na naman ito ng mga patalim galing sa kanyang bunganga. At natamaan si Shin guys at pagkatapos ay pinataob ng kalaban si Shin kung saan ang kalaban na naman ang nasa taas ni Shin. Pero habang sinusuntok ito ng kalaban ay may naririnig siyang mga salita galing sa ibang tao at doon niya nalaman na nasa pinakaibabang parte sila ng rides. Siguro mga nasa 20 metro ang taas. Gaya ng sinabi niya na kaya niyang basahin yung 20 metro ang layo. So kaya't biglang nag-pop up ang mga pag-iisip ng mga tao. At pagkatapos ay hinablot niya itong kalaban sabay palaglag pababa na nakasentro sa isang stage play na maraming tao. Sa baba naman ay nagkaroon ng isang pagsasadulaan at ito ay punong-puno ng mga tao. At habang nagsasalita itong host, si Sugar ay nanganganib. Kailangan niya ang inyong mga malakas na palakpak at hiyawan. Nang biglang nakapansin ang host na may parang nahuhulog papunta mismo sa entablado. At heto, bumagsak nga sila Shin dito sa entablado. Bumangon itong kalaban na may halong gulat. Hindi ko ine-expect ito Excuse me saan po kayo galing? Nagkakaroon po kami ng pagsasadula dito sa entablado, sabi nitong host sa kalaban. At sumagot naman itong kalaban, tumahimik ka, papatayin kita. Natakot itong host guys sa sinabi ng kalaban. At sa likuran ng host ay may nakatayong bunny kung saan hinawakan ito ang pisngi ng host. Excuse me heto okay na to, mas makakakita ako dito, sabi ni Bunny. Nung binuksan ni Bunny ang kanyang zipper, sa harapan ay si Shin pala ito. O round 2 na tayo, kung kaya mo pa. Nasa iyo na yon, kung baka kaya mo pa. At sumagot naman itong kalaban. Anong pinagsasabi mo? Tandaan mo na bulag ka pa rin dahil sa lason. Kung yan ang gusto mo, pues sige.
Okay lang ba sa'yo na gawin natin itong slaughter show para sa mga bata? At hindi na sumagot itong si Shin guys, kundi umarangkada na kaagad. Inunahan niya na ng suntok itong kalaban. Nagulat na lang itong kalaban at biglang sumigaw naman itong host. Tingnan yung lahat! Bigyan natin ng suportang hiyaw at palakpak itong si Sugar! At ang mga tao naman ay humiyaw ng malakas at nagpalakpakan. Nakakala ba parte pa ng pagsasadula ang laban ni Shin? At dahil sa ginawa ni Shin, ay agad namang gumanti ang kalaban gamit ang kanyang patalim na may lason. Pero kahit anong saksak ng kalaban ay mabilis na umiilag si Shin. Dahil kumpiyansa itong kalaban, ay dumipensa naman si Shin at sa muli, nasuntok na naman itong kalaban sa uppercut ni Shin. Nagulat itong kalaban dahil sa napakabilis ng magalaw niya na para bang nakakakita siya. Siyempre kanina nung nasarili sila, ay natamaan si Shin sa kanyang patalim na may lason at nagkaroon ng reaksyon itong lason na nagpabulag kay Shin ng panandalian. At sina Aoi at Hana naman guys ay enjoy na enjoy sa kanilang panonood. Wow! Ang galing nila! Parang nasa K1 fight lang. Parang totoong nag-aaway sila, di ba honey? Sabi ni Aoi. At si Taro naman guys ay focus na focus sa panonood sa kanilang laban. At natawa na lang itong si Aoi dahil sa nakita niyang reaksyon kay Taro na focus sa panonood. Anak, tingnan mo, focus ang daddy mo sa panonood parang maliit na bata, sabi ni Aoi. Pero guys, sa totoo pala ay naging focus si Taro dahil tinutulungan niya si Shin sa pakikipaglaban gamit ng kanyang isipan upang maging gabay ni Shin sa offense at defense sa laban. Kanan, kaliwa, i-counter mo. Yuko, o jab ulit. Dumipensa siya. Atras ka ng konti. Sabi ni Taro gamit ang kanyang isipan. Lahat ng sinasabi ni Taro guys ay sinusunod ni Shin. At gulat na gulat itong kalaban dahil sa movements ni Shin. Anong nangyayari? Paanong nawalan agad ng bisa ang taong to? Ang laso na tumama sa kanya ay sigurado akong malakas. At hindi lang yan na parang nakikita niya ako. Binabasa niya pa ang mga galaw ko. Gumagalaw siya na parang kakaiba. Ano ang biglang pag-aapela? Bahala na. Masyado ka nang papansin, sabi ng kalaban. At hiniwan ng kalaban itong mukha ng mascot. At eto guys, bumulaga sa kanyang harapan ang mukha ni Shin na nakapikit ang kanyang mga mata. At nagulat itong kalaban dahil nakapikit pala ito. Ibig sabihin, may bisa pa rin ang laso na tumama kay Shin pero dahil sa mga gabay ni Sakamoto guys, gamit ng kanyang isipan, ay ginamit niya ito para hindi matalo sa laban. At sa huli ay sinabi ni Taro, tapusin mo na yan. At ayun, gumamit si Shin ng special attack. Deadly Dynamite Rabbit Shock! Sapul na sapul itong kalaban. Sa lakas ng pagsipa sa tiyan ay napatumba ni Shin ang kalaban. Humiyaw at nagpalakpakan ang mga nanonood sa nangyayaring pagsadulaan dahil nanalo si Sugar Bunny. At sabi ni Taro sa kanyang isipan, nice, magaling Shin. At sumagot din si Shin gamit ng kanyang isipan. At your service boss. So nanalo si Shin sa laban guys. Samantala naman, si Lu naman guys ay nasa rides pa rin. Asan ka Shin? At hanggang dito lang ako guys, kita-kits sa next episode natin. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa channel na ito. Ingat guys!